So, anong part na ba tayo ng story time ko mga mamis? Part 7 na ba? So, ito na nga mga mamis, hindi na ako magkapaligoy-ligoy pa. So, nasabi ko nga sa inyo, dun sa last upload ko, sa huling part dun na may sumasakit nga sa kanang bahagi naman ng tagiliran ko. So, syempre, nung una, hindi pa naman talaga alam kung ano yung rason, bakit sumasakit yung kanang tagiliran ko na yun. At mas matindi kumpara sa unang sumakit yung kaliwa ko. Tsaka nung time na yun mga mamis, habang iniinda ko yung sakit ng kanan ko na yun, nandoon na rin yung pag-overthink ko na ano ba naman yan? Ano bang meron sa akin? Bakit feeling ko meron na naman akong panibagong sakit. So dahil nga cancer yung diagnose nila sa akin, inisip ko baka kumalat na yung cancer. So yun na mga mamis, no, pagdating nga ng gabi, yun na mas lalong patindi na nga ng patindi yung sakit hanggang sa nagiging doble na yung sakit, nagiging triple na. Umiiyak na ako kay mama no, sinasabihan ko na si mama na sabihin sa nurse, nasabihan sa mga doktor. Tapos ang ginagawa nga yun nga, in-order ng doktor na anuhan nga ako ng pain reliever, injectionan ako ng pain reliever. Pero hindi talaga nakuha sa pain reliever mga mamis. Hanggang sa pinapakyat ko na si mama sa kama ko, tapos sabi ko sa kanya, hagod-hagurin niya yung kanang tagiliran ko. Tapos meron si mamang parang Vicks mga mami. Sabi ko sa kanya, lagyan niya ako kahit konti. Ayaw talaga ni mama kasi baka magalit daw yung doktor. Pero inisip ko kasi baka mamaya effective. Kasi pag masakit yung ulo natin, naglalagay tayo ng Vicks tapos effective nawawala. So dahil nga hindi na rin maintindihan ni mama yung sarili ko, kasi talagang hindi na ako mapakali sa kama talagang paikot-ikot na ako, nawala, hindi ko nga naisip yung tahi ko nun mga mamis, pati yung nakatusok sa may leg ko na dextrose nun Kahit yung tube ko na nakatusok din sa tagiliran ko na merong hose, hindi ko na rin naisip sa sobrang sakit talaga ng tagiliran ko. Si mama talagang pinapakalma ko, pero hindi talaga kaya. Tapos pumunta na naman si mama sa nurse station, sinabi na naman niya sa nurse. Noong mga time na yun mga miss, parang madaling araw na yun. Hindi ko na kasi alam kung anong oras nun kasi nga hindi naman ako nagsi-cellphone simula nung lumabas ako sa ICU kasi hindi ko pa talaga kaya. Tapos mga mamis, medyo nakaidlip ako nun parang medyo nawala yung sakit kaya nakaidlip ako. Tapos si mama, natulog na rin siya, na siya, inayos niya na yung dalawang upuan para doon siya matulog sa upuan. Pero idlip lang talaga yung nagawa ko kasi nagising na naman ako sa sobrang sakit mga mamis, talagang triple na ang sakit. Tapos umiiyak na ako noon, sabi ko, ma, puntahan mo na yung doktor, patawagin mo na yung doktor, sobrang sakit na talaga. Tapos ayun na, pumunta na si mama sa nurse station, tapos sinabi na naman niya, tapos sabi nga ng nurse, tatawagin o sasabihan nga yung doktor. Tapos nung pagbalik ni mama galing dun sa nurse station, dahil nga hindi ko na maintindihan yung naramdaman ko, parang gusto kong umupo, gusto kong humiga, tinawag ko si mama, tapos pinaupo ko siya sa gilid ng kama ko, tapos umupo din ako. Tapos ang ginawa ko, tumanday ako sa kanya, parang alam niyo yung nakayakap na nakaupo. Tapos yung ulo ko, inilagay ko or sinandal ko nga dun sa balikat niya. Tapos yung katapat naming kama, hindi na nga rin makatulog sa pag-aalala sa akin. Tapos syempre naawa na rin kay mama kasi nga wala nang tulog. Pati yung katabing kama namin, naawa na rin kay mama. Tapos nakikita rin talaga nila akong sobrang nahihirapan na Tapos parang sinanyasan ko pa yung tapat ng kama namin na buksan yung electric fan ko, itapat sa akin para nga baka sakaling ma-relax ako. Tapos after nun mga mamis, napasabi ako kay mama na wala na. Tapos ang tanong sa akin na ni mama, wala na yung sakit. Tapos tumungo na lang ako. Tapos after pala nun mga mamis, ayun, nag-pass out na ang mami panay nyo. So si mama mga mamis, akala niya nung mga time na yun ay namatay na ako kasi nga ang huling word na narinig niya sa akin ay wala na. So after kong mag-pass out, dahil nga hindi ko naman alam yung nangyari, basta ang alam ko, paggising ko na lang, actually hindi naman talaga ako kusang nagising, ginigising na ako ng mga doktor, parang sila sampal-sampal nila ako, pero hindi naman yung malakas sa sampal mga mami, yung sampal na magigising talaga ako, tapos talagang dinidiinan nila yung paghawak nila sa akin, tapos hindi tawag nila ako sa pangalan ko, tapos ginigising nila ako, gising, ganto, ganyan, gising. Tapos pagdilat ko mga mamis, napakadami na naman doktor sa harapan ko, at yung mga doktor ko na yun mga mamis, mga fellow doktor yun At lahat ng mga nandoon mga mamis, yun yung mga lahat na nasa loob ng operating room. Ando na naman sila mga mamis, mga doktor sa kidney, doktor sa ugat, sa puso. Tapos nung paggising ko nga ayun, habang may ginagawa sa akin mga procedure, mga test na ginagawa sa akin, tinatanong ako kung natatandaan ko daw ba yung nangyari, tas kung ano daw ba yung masakit. Sakto paggising ko, umatake na naman yung sobrang sakit. Pero alam niyo mga mamis, kahit sobrang tindi nung sakit ulit nung time na yung pagising ko, tas nandoon pa yung mga doktor, nakatingin ako kay mama kasi iyak nang iyak si mama. Tas yung mga ibang katabi naming kama, binilan si mama ng gatas sa labas para makainom siya ng gatas. Tapos tinutulungan siya ng mga doktor na matawagan si daddy noon. Kasi kailangan nga si daddy sa ospital kasi nga para kung sakaling meron na namang gawin sa akin, nandoon si daddy. Ano ba yan? Naiyak na naman ako. Tapos ayun, tinutulungan yung si mama ng mga doktor na para nga matawagan si daddy. Si mama mga mamis, hindi kasi siya marunong mag-cellphone. Alam niya lang talaga yung mag-picture, pero hindi niya alam kung paano mang-tawag, hindi niya alam kung paano yung text. So tinutulungan siya ng mga doktor. So nahirapan silang kontakin si daddy. So siguro kasi si daddy mga mamis, sobrang pagod na pagod. Tsaka yung time na yun lang yung time din na nakauwi siya dito sa bahay kasi nga medyo relax na talaga ako Parang kinakantay na lang talaga namin yung mga result ko, papauwi na ako o hindi.
So, hindi alam ni mama kung paano yung tawag. So, tinulungan siya ng mga doktor. Kinuha na lang nga yung ibang number ni daddy. Tapos, ang sabi ko, kahit wag na lang po yung asawa ko or si daddy yung tawagan. Kahit yung mga kapatid or mga kuya ko na lang po. Tapos, sila na lang yung bahala magpunta nga dito para magising si daddy or matawagan. Tapos, pagsagot ng mga kuya ko, si mama iyak na ng iyak. Nagmamakaawa na. Parang awa nyo na. Puntahan nyo na si doon. Kasi yung kapatid nyo dito. So after nun mga mamis, dahil nga inaantay na lang naman na dumating na si daddy kasi marami ulit papabili yung mga doktor, tapos kailangan ko na naman pala ata ng dugo. Inilipat muna ako ng kama kasi ibababa ako ng ospital dahil kailangan ko ma-CT scan. Para nga malaman nila kung saan nanggagaling yung pananakit ng tagiliran ko. So, mabilisan lang yung CT scan na ginawa sa akin mga mamis kasi nga kahit sila sobrang nataranta na, alam mo yung hindi naman talaga pwedeng mataranta yung mga doktor. Pero nakikita ko sa kanila na hindi talaga rin nila alam kung anong gagawin nila dahil nga sa iniinda kong sakit. Kasi sobrang sakit na eh. Parang talagang mas gugustuhin ko na lang mawala ng mga time na yung kaysa nakakaramdam ng ganong sakit. Then after ko ma-CT scan, binalik lang muna ulit nila ako sa taas ng hospital. Tapos ibinalik muna nila ako sa kama ko. Tapos yun, iniinda ko yung sakit. Nakatingin lang sila sa akin kasi wala silang magawa. Inaantay pa yung result ng CT scan. Pero ang bilis lang din naman mga mamis kasi nga emergency. So kahit na iniinda ako sobrang sakit ng mga mamis, nandatanda ko yung nangyayari sa paligid ko. So dahil nga nakatingin lang sa akin yung mga doktor, naantay nila yung result ng CT scan. Ayun nga, maya-maya may nakareceive na ng tawag yung isa sa mga doktor doon at sinabi na nga yung result ng CT scan ko. At doon nga nalaman na nasira yung maliit na tubo na kinabit dun sa aorta ko. So nagkaroon ako ng pagbi-bleeding sa loob ng katawan ko. So yun pala yung dahilan kung bakit sobrang sakit nung kanang tagiliran ko kasi may bleeding palang nangyayari sa loob ng katawan ko. So after ng mga mamis, ma-receive ng doktor yung tawag at saka malaman nila yung result ng CT scan. Isa-isa silang nag-alisa. Nakala ko wala silang pakialam sa akin. Yung pala, mag-aasikaso na sila. Ayusin nila yung sarili nila, pati yung operating room para nga operahan na ulit ako dahil nagmamadali na rin sila dahil emergency na nga. So wala naman silang sinayang na oras mga mamis kasi pagalis ng mga doktor, maya-maya naman ay may dumating na maglilipat ulit sa akin sa kama para nga dalhin ako sa loob ng operating room. Pero this time mga mamis, ibang operating room yung pinagdalhan nila sa akin dahil nga expired na yung swab test ko dahil pandemic no mga time na yon operahan nila ako sa maliit na operating room lang kasi nga hindi pwede dun sa malaking operating room nila tapos tabi-tabing magkakadami. Kasi nga baka mamaya positive pala ako sa COVID. Di syempre di sila tatanggap ng mga operahan pag nangyari yon. Kaya pinasok nila ako sa ibang operating room. Tapos pagpasok nila sa akin sa operating room mga mamis, nagamakaawa na ako sa kanila. Sabi ko sa kanila patulugin nila ako para hindi ko na maramdaman yung sakit. Tapos ayun, nung ayos naman na nila lahat ng mga gagamitin sa akin, ng mga pinatulog na nila ako. So dahil pinatulog na nga nila ako ng mga mamis hindi ko na ulit alam ang nangyari. Basta ang alam ko inoperahan na nila ako. Eto na mga mamis ang nakakaloka. So nung natapos na nga yung pangalawang operasyon ko doon sa ospital na yun mga mamis hindi naman na nila ako nilagay sa ICU. Diretso na ako sa ward. So nandoon na nga ako sa ward mga mamis. Hindi ko alam kung ilang oras bago ako nagising. Pero naramdaman ko na ginigising na ako ng mga doktor. Siguro tatanungin nila kung meron bang masakit sa akin, tapos kakamustahin nila ako. Pero mga mamis, ito ang nakakaloka kasi pagising na pagising ko, hindi pa ako natatanong ng mga doktor, may iniinda na naman akong sobrang sakit. Ininda ko na sobrang sakit ng mga pako at hindi ko na maigalaw. Tapos talaga nirereklamo ko talaga sa kanila noon pagising na pagising ko, yung pako, yung mga pako ang sakit, hindi ko na maigalaw. At noong mga time na yan mga mamis, hindi ko alam na tinanggal na nga nila yung maliit na tubo dun sa loob ng katawan ko at pinalitan na nga nila nitong mahabang tubo sa katawan ko na palagi kong sinasabi sa inyo ngayon. Hindi na kasi talaga nila na-refer yung aorta ko mga mamis, talagang sirang-sira na or talagang naapektuhan na yung aorta ko kaya pinalitan na nila ng mas malaking tubo na. So, yun na nga ba nangyari mga mamis pagkagising ko, pagkatas kong sabihin sa kanila na sobrang sakit na mga pako at hindi ko maigalaw. Meron na naman bang kailangan gawin? May naapektuhan na naman ba sa mga organs ko? So, dahil ubos nga na naman yung oras ko mga mamis, kakakwento ko sa next upload ko na lang sasabihin sa inyo kung ano bang dahilan, kung bakit biglang hindi ko na maigalaw yung mga pako at sobrang sakit. So, bibitinin ko muna kayo mga mamis, pero abang na lang ulit kayo sa next upload ko.